Hello mga kapatid. Andito na naman po ang ating si Nanay Marie, si Aling Marie at si Nanay Taray. Ang ating kaymanggi na palaban. Okay. Alam nyo mga kapatid, ako'y natatawa dito sa pamilya Duterte. Kalain mo, di ba, ang unang sumisigaw noon ay si Polong Duterte at sino tong isa pang kapatid diyan sa Davao na kung walang nagagawang maganda si Marcos, bumaba na. Ngayon, nakita naman natin ngayon yung prayer rally ko, no? Si Sara Duterte sumama na din doon at sumisigaw na rin na BBM resign, Marcos resign. At higit sa lahat si Solis. Wow! Alam nyo, ang topic ngayon, ang mainit na topic ngayon, itong ginagawa ni Kibuloy na pang-iinsulto sa mga senador. Alam nyo itong nangyayaring ito, mga kapatid. Ang senador, nasa gobyerno. Ang presidente, nasa gobyerno. Ang vice president, nasa gobyerno. Si Celis at si Duterteng matanda, wala naman sa gobyerno. Si Kibuloy, wala sa gobyerno. Ito ngayon po, ang ating masasabi dito. Ikaw, Sara Duterte, mga senador na kumukonsinti kay Kibuloy, hindi ba't kayo lahat ay nasa gobyerno? Sino ang kinakalaban nyo? Kapwa nyo rin nasa gobyerno. Ang vice president na nanawagan, pinabababa ang presidente. Bakit? Sinong gustong umupo? Ikaw? Si Celis, nagmamagaling, wala namang papel sa gobyerno. Isa ring may kaso, no? Alam nyo kayo, manahimik kayo, kasi kayo may mga kasong dapat harapin, lalong-lalo na yan si Kibuloy. Ang ginagawa nyo kasi, na paglaban sa mga kasama nyong nasa gobyerno ay isang pagpapakita na kayo ay nagkaka-interes sa mga posisyon ng inyong mga kasama para makapamayagpag kayo at nang hindi matuligsa or hindi pagbayarin sa pagkakasala ang mga kriminal nyong ipinagtatanggol. Si Kibuloy, no? Si Kibuloy, si Bantag, lalo na siguro ko si Bantag ay hahabulin ng batas. Si Teves, di ba lahat yan ay may tuturing na mga kriminal? Kasi bakit? Kung yun ang inyong mga pananagutan sa ICC, ayaw nyo rin sagutin. Nagkaisa kayo. Nagkaisa kayo, nakalabanin ng nasa gobyerno, ang mga kasama nyong nasa gobyerno para mabaliwala ang paghabol sa inyo ng batas sa labas man o sa loob ng bansa. Nagkakaisa kayong ilaglag si Marcos sa pagkakaupo at idinadamay nyo pa kaming mga sibilyan. Idinadamay nyo pa kami sa pagsigaw ninyo ng pagre-resign ni Marcos. Mayroon kaming sariling laban. At yan ay kung sinong matitira sa gobyerno at gagawa ng katarantaduhan sa mga Pilipino. Ang lahat ng mamamayan, sibilyan, ordinaryong taong magkakaisa para pababain ang sino mang gagawa ng kalokohan na sobrang kalokohan sa bansa. Mauna na kayo mga Duterte. Dahil nasa inyo ang lahat ng kriminal na hinahabol ng batas. Unang-una na kayong mga Duterte. Pangalawa, si Kibuloy. Pangatlo, kayo, Celis. Kayo, Badoy. May mga kaso kayo. Yan ay dahil sa paggamit nyo ng mga kasinungalingan at mga sinungaling na tao. Panreredtag, pananakot, at mga pagpatay. Alam nyo kayo, kung si Marcos din lang naman ang patatalsikin nyo para lang kayo'y makaupo, siguro ang taong bayan hindi muna papayag dyan dahil kayo ay nandyan pa. Hindi papayag ang taong bayan na si Marcos ay mapatalsik ng Duterte sapagkat ang Duterte ang papalit.
No way! No way, Duterte! Pagbayaran nyo lahat ng pagkakasala ninyo. At si Marcos ang magiging daan para lahat ng may nagkasala ang mga kasamahan nyo. Duterte, Kibuloy, at lahat ng mga ipinapatay na naghahabol ng hustisya. Si Marcos ang magiging daan para lahat kayo pagbayarin. Kaya nyo pinatatalsik si Marcos. Kaya nyo isinisigaw pagre-resign ni Marcos. Ngayon, kung may bibigay ni Marcos ang sigaw ng bayan, napapasukin ng ICC para arestuhin o bigyan ng warrant of arrest ang mga nagkasala. Si Kibuloy ay arestuhin at ikulong. Si Bantag at si Tevez ay iharap sa mga pinagkasalahan dito. Wala nang ibang pinaka-the best na nagawa si Marcos kung hindi ang sundin ang kagustuhan ng tao at matupad ang mga hustisyang hinahanap ng mga biktima. Malamang na humaba ang termino ni BBM kung lahat yan ay pagbibigyan. Pero sa pagkakataong ito na kayong mga Duterte ang magpapalayas kay Marcos, hindi kami sasama dyan. Hindi kami papayag ng mga Duterte mamayagpag muli. Sapagkat alam na namin ang kahihinatnan ng bansang ito. Alam na namin kung anong gagawin ninyo sa bayang ito. Huwag nyo kaming lokohin, huwag nyo kaming tarantaduhin, at masigit, huwag nyo kami idamay sa inyong mga kalokohan. Bahala si Marcos na lumaban sa inyo. Kami manunood lang, susuporta lang kami kung sino ang tama at kung sino ang dapat matira sa gobyernong ito bilang nanunungkulan. Kaya, maya naman kayo. Ikaw, Celis, ikaw, Sara, isoli nyo ang mga pera ng bansa. Bagbayaran nyo ang mga pang-mental torture nyo sa mga Pilipino. Pagbayaran nyo ang mga ginawa nyong kahayupan sa aming mga Pilipino. Panreredtag, pagbabanta, kasinungalingan, pagpatay, at pagmumura, pati sa aming Panginoon. Pagbayaran nyong lahat yan. Hindi pa naman niya nagawa ni Marcos yung murahin ng Panginoon. Hindi pa. No? Wala pa rin kami nabalitaan na inawakan niya mga kapulisan para patayin ang mga sibilyan at mga kabataan. Wala pa rin kami nabalitaan naman na oo, lumulustay si Marcos ang pera. Ginagastos niya ang pera ng bayan. Pero yung confidential fund na kagaya ng ginawa ni Sara Duterte na nawalang ilang araw lang ay ubos na. Di pa naman namin nabalitaan yan. Kung pera lang naman, nagkasala si Marcos, pwede pa namin yan bigyan ng chance. Pero yung mga ginawa niyong pagkakasala sa mamamayan, yun ang hindi na pwede. Kaya hindi na kayo pwede mamayagpag sa gobyerno, mga Duterte. At kahit sinong mga Poncio Pilatong alagad ni Duterte, hindi na bibigyan ng pagkakataon. Kaya si Kibuloy, dapat makulong. Ikaw, Celis, ikaw, Badoy, manahimik. Ikaw, Sara Duterte, hindi ka makakaupo bilang presidente. Hindi papayag ang sambayanang Pilipino. Lalo na, ang tatay mo, kayo, ay hinahabol ng ICC. Okay? Pinaka-the best, kayo mismo, mga Duterte, magsuko kay Kibuloy sa FBI. Ipakita nyo na hindi kayo konsentidor at hindi dahil dyan kaya nyo pinatatalsik ang nakaupong presidente para kayo ay pumalit. Salamat, mga kapatid. Yan lang po. At kasuklam-suklam, karumal-dumal na nangyayari ito sa ating bansa. Panahon na para tayo magsalita. Karapatan natin ito. Salamat, mga kapatid.